Andrea Almonte, El Greco's Empire Series 32. Travis and Casey. Be my love. Everything she did it for love. Yun ang paniwala ni Casey nang pikit mata niyang ipagkaloob kay Travis ang sarili, kapalit ng pagpapalaya nito sa kasintahang si Alex. But what she did for love ay wala palang halaga dahil may ibang mahal si Alex. Mabuti na lang, ang ginawa niyang pagpapaubaya kay Travis ay may kapalit, ang pag-ibig nito. Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Ito ho ba ang Quezon City Jail? Kinakabahang tanong ni Casey habang papasok sila ni Aling Munang. Oo, kung tama ang natatandaan mo na nabasa mo sa pahayagan na dito nakakulong ang nobyo mo, magkikita kayo ngayon. Oras na ng dalaw kaya papayagan ka ng makausap siya. O, yung mga dalaw, pumila na. Sigaw ng jail guard na nag-ayos ng pila na mapapasok sa visiting area ng kulungan. O, pila ka na diyan. Kayo ho. Dito na lang ako sa labas maghihintay. Sige ho. Ilang sandali pa, isa-isa nang ipinapasok ang mga dalaw. Andap ang kaluubang napapasunod na lang sa pagakbang si Casey dahil natutulak siya ng mga taong gusto nang makapasok. Ayuhin niyo, may dalaw ka. Tawag ng pulis sa isang lalaking nakatalikod. Tila pumitlag ang puso ni Casey nang marinig ang tawag na iyon ng pulis. Pero lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang dahan-dahang lumingon ang tinawag nito. Hanggang tuluyan niyang namalas ang anyo na ngayon ng lalaki, laman ng kanyang puso at isip sa bawat minuto ng kanyang buhay. Alex? Tila piniga ang puso ng dalaga nang makita ang payat na anyo nito. Ang humpak na pisngi, ang nanlalalim na mga mata at nangitim na sa paligid niyon. Kakay? Bigkas nito habang humahakbang palapit sa kanya. Alex, kumusta ka na? Tila gustong bumigay ng puso niya sa nadaramang awa at umaapaw na pananagibit doon. Paano mo nalaman na narito ako? Inilahad nito ang palad sa kanya. Nabasa ko sa dyaryo, pahikbing wika ni Casey at inabot ang kamay ng katipan. Bakit? Paano nangyari ito? Hanggang tuluyan siyang maiyak at pahagulgul na napayakap na lang dito. Patawarin mo ako. Paiyak din ang wika ni Alex. Hindi kita nabalikan agad. Gusto ko kasing mabigyan ka ng magandang buhay. Dahan-dahang nailayo ni Casey ang katawan dito. Ibig mong sabihin, ginawa mo talaga yun? Oo, pero gusto nga kasi kitang bigyan ng magandang buhay. Bala ko'y sunduin ka na sa atin para lumayo na tayo dala ang perang iyon. Pero nahuli na ako ng mga pulis. Nabawi na nila sa akin ang pera, nakakulong pa ako. Bakit mo kasi ginawa iyon? Sinabi ko nun sa iyo, mas tahimik ang buhay natin na nanatili ka na lang sa... Kakay, nakikiusap ako. Huwag mo na akong sumbutan. Tulungan mo na lang ako. Paano? Umiiyak na tanong niya. Bago nga ako nakarating dito, katakot-takot na hirap ang hinabot ko. Iwan ko, hindi ko rin alam, pero ayoko mabulok dito, Kakay. Sinasaktan nila ako rito. Ang mga kapwa ko preso, binubugbog nila ako nung araw ko rito. Ihanap mo naman ako kahit napampiyansa. Lalong napaiyak ang dalaga. Niyang sarili nga niya ay umaasa lang kay Aling Munang sa pagkain. Pampiyansa pa ni Alex ang hagilapin niya. Ano, tutulungan mo ba akong makalabas dito? Alam mo naman na wala rin akong malalapitan dito. Sina inay naman ay wala ring magagawang paraan, hindi ba? Bahala na, mag-iisip ako.
Oh, tapos ng oras ng dalaw, tama na yan, sigaw ng bantay na pulis. Alex, alis na muna ako ha. Babalik ka ha. Kakay, para mo ng awa, balikan mo ako rito. Oo, babalik ako. Nang tuluyan na siyang lumabas ng visiting area, mas bumigat ang kanyang kalooban. Iyak siya ng iyak sa kawalan ng maisip na paraan upang tulungan ang katipan sa nakakaawa nitong kalagayan. Lingid sa dalaga, kanina pa nakamasid sa kanya si Travis na nasa di kalayuan. Balak sanang dalawin ng binata si Alex upang kausapin at sumbatan, ngunit nang makita nitong magkayakap ang magkatipan sa visiting area, ay tila nawalan ito ng lakas ng loob na lumapit at magpakita sa dalawa. Casey, you don't deserve that goddamn man. Hindi ka nababagay sa kanya, manluloko siya. Sasaktan ka lang niya. Kuyom ang kamaong sinundan na lang nito ng dalaga hanggang sa pag-alis kasamang isang may edad na babae. Bakit ba kanina ka pa walang kibo, Casey? Untag ni Aling Monang sa kanya habang sakay sila ng jeep pabalik sa bahay nito. Wala ho, naawa lang ho ako kay Alex. Kagatlabing tumanaw sa malayo ang dalaga. Napabuntong hininga ang matanda. Kasi naman, bakit niya ginawa iyon? Pangako ho kasi niya sa akin noon na gusto niyang guminhawa kami kapag kasal na kami. Ayaw daw niyang danasin ng mga anak namin ang kahirapan ng buhay. Napailing si Aling Monang. Totoo naman kayang sinasabi niya? Aling Monang, mahal na mahal ko ho ako ni Alex. Alam ko ho, ginawa niya iyon dahil sa akin. Kaya sa kahit na anong paraan, pipilitin ko siyang tulungan para makalabas ng kulungan. Sayang, naibayad ko na sa tubo ng lupa naming nakasanla sa bangko ang perang padala ng anak ko. Huwag na ho ninyong isipin yun, para sa inyo yun. Gagawa na lang ho ako ng paraan. Abay paano? Niwala ka namang trabaho. Bahala na ho. Napailing na lang si Aling Monang. O halika na, bababa na tayo. Maya-maya ay yaya nito matapos parahin ang jeep. Oho. Tinalunto nila ang makipot na eskinita patungo sa bahay ni Aling Monang. Hindi pa rin niya namamalaya na sa bawat paghakbang niya nakasunod si Travis. Mahirap maghanap ng trabaho. Naranasan iyon ni Casey sa nakalipas na ilang araw. Panginoon, paano ko matutulungan si Alex? Hanggang ngayon ay wala akong makitang trabaho. Tagaktak na ang pawis niya. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura, ngunit kailangan niyang tiisin ang gutom. May natitira man sa pirang ipinaram sa kanya ni Aling Monang para sa paghanap niya ng trabaho. Hindi niya gustong maubos agad iyon. Nahihiya na siya sa mabait na matanda. Wala. Hindi na kami tanggap, tindera. Asik ng may edad na babaeng inche kay Casey nang pumasok siya sa isang tindahan sa Divisoria. Oho, nagmamadali siyang lumabas. Lakad na naman siya, pasok dito, pasok doon sa mga tindahan pang naraanan. Ngunit walang tumanggap sa kanya. Karamihan ay wala ng bakante. Kung hindi man ay nakakatagpo siya ng mga may-aring lalaki na mukhang manyakis kaya agad siyang napapalabas kapag iba na ang tingin sa kanya. Uwi na muna ako, bukas na lang. Sa loob-loob niya habang naglalakad. Ngunit maya-maya lang ay napatutup siya sa noo. Nahihilo ako. Nagangat siya ng paningin upang maghagilap ng maupuan. Ngunit naramdaman na lang niya na parang may lumambong na itim sa kanyang paningin. Kasunod niyon ay wala na siyang namalayan. Ha? Napabalikwas ng bangon si Casey. Pagkuway na igala niya ang paningin sa paligid. Mabuti at gising ka na. Travis? Kaya ganoon na lang ang gulat niya nang mamulatang nakaupo sa gilid ng kinahigaan niyang katre ang binata.
Sa ilang sandali pa nga ay inisip niyang baka hindi si Travis ang nakikita niya. Baka bahagi lang iyon ng ilusyon niya dahil sa gutom. Nahilo ka sa daan, mabuti na lang at paraan ang kotse ko. Dinala na kita rito sa klinika para malaman ko kung ano ang problema. Nalipasan ka raw ng gutom? Formal ang mukhang wika nito. Tinamad kasi akong kumain. May hinahabol akong kausap at... Casey, ano ka ba? Masuyo nitong hinawakan ang kanyang kamay. Bakit mo ikinakaila sa akin ang nangyari sa iyo? Alam ko naman na bagong salta ka rito sa lungsod. Wala kang pera at walang kakilala. Naghahanap ka ng trabaho, kaya ka nahilo sa daan, di ba? Napayo ko siya sa hiya. Bakit kasi hindi mo ako hinintay sa Binondo ng araw na tumawag ka? Naghintay ako, kaya lang ay ang tagal mo. Pero may nakilala naman akong mabait na babae at siya ang tumulong sa akin. Hindi naman ako napahamak. Kahit na, kung hinintay mo ako, hindi ka sana nahihirapan ng ganyan. Na-traffic kasi ako noon, pero dumating ako, wala ka na nga lang. Hindi na siya kumibo. Saan ka ba nakatira ngayon? Sa bahay ni Aling Monang, siya ang tumutulong sa akin ngayon para kahit paano ay makaraos ako. Pero mahirap din kasi siya eh. Then sumama ka na sa akin. Saan? Napatitig siya sa mukha nito. Ewan kung bakit naaliw siyang titigan ang gwapo nitong mukha at ang mga matang tila may hiwagang nakakubli. Sa bahay ko, sa condo unit ko. Ha? Huwag kang matakot sa akin, bibigyan lang naman kita ng trabaho. Ano bang trabaho may bibigay mo sa akin? Ano bang natapos mo? High school graduate lang ako. Pero madali naman ako matuto kahit na anong trabaho. Kailangan ko talaga ng trabaho. Kailangan ko makaipon ng pera. Bakit? Balak mo bang mag-aral? Hindi. May babayaran lang ako. Di sumama ka na sa akin. Nakangiting nitong tanong. Saan ako titira? Sa bahay ko. Huwag kang mag-alala. May kasama akong katulong sa bahay. Isang babaeng may edad na. Kung gusto mo, tulungan mo muna siya sa bahay. Pero hindi kita ituturing na katulong ha. Gusto ko lang masigurong nasa maayos kang kalagayan. Kapag naturuan na kita sa computer, baka maihanap kita ng trabaho sa opisina ko. Talaga? Nangislap ang mga mata ng dalaga. Oo. Sige, pero gusto ko sanang magpaalam muna kay Aling Monang. Sure, sasamahan kita sa kanya. Salamat. Mag-iingat ka ha. Naiyak na wika ni Aling Monang. Sa bagay, mukha naman palang mabait ang Travis na yan. Bahagya pa nitong sinilip sa siwang ng kortina ang binata na nakaupo sa sofa sa sala. At gwapo pala ha. Medyo ho. Nakangiti si Casey sa tinora nito. Medyo daw. Alam mo bang mas gwapo siya sa nobyo mong si Alex? Si Aling Monang naman, baka marinig kayo. Ano naman ang masama sa sinabi ko? Alam mo, baka may gusto sa iyong lalaking yan. Naku, huwag ho ninyong sabihin yan. Nakakahiya ho talaga. Sige na, lumakad na kayo. Uho, salamat ho uli ha. Wala yun. Kapag ayos ka na sa trabaho mo, pasyal-pasyalan mo naman ako rito ha. Oo naman, hindi ko kayo makakalimutan. Sige na, labas na tayo. Sige ho. Ilang sandali pa, sakay na siya sa kotse ni Travis papunta sa condo unit nito. Okay ka lang, untag ni Travis sa pananahimik niya. Oo, matipid na tugon ng dalaga. Alam mo, ang tingin ko sa iyo, ang lungkot mo, may problema ka ba maliban sa paghanap ng trabaho? Hindi kumibo ang dalaga. Pasensya ka na, matanong ako. Feeling ko kasi matagal na tayong magkakilala. Well, kahit hindi
naging maayos ang pagkikita natin sa Isla Morong, gusto kong malaman mo na kaibigan ang turing ko sa iyo. At gusto kong ituring mo na kaibigan mo rin ako. Salamat. You're welcome. Hindi na muling nagsalita ang binata. Kung pwede ko lang sabihin sa iyo ang tungkol kay Alex, ginawa ko na. Kung pwede ko lang ihingi ng tulong sa iyo ang kalagayan niya, ginawa ko na. Pero nakakahiya naman. Baka akalain mong sinasamantala ko ang kabaitan mo sa akin. Napabuntong hininga siya sa isipang iyon. Totoo ang sinabi ni Travis na may makakasama nga siyang matandang babae sa condo unit nito. Aling Minyang, siya ho si Casey, makakasama niyo rito. Turuan niyo siya ng mga gawaing bahay. Pansamantala dito muna siya, pero napaturuan ko na siya sa computer. Baka ho sa opisina ko siya ilagay. Pero kapag napaturuan ko na siya sa computer, baka ho sa opisina ko siya ilagay. Nakangiting wika ni Travis sa kasama nito sa condo unit. Ay oho, mukhang mabait ang magkakasama ko. Tuwang-tuwa naman ito habang nakangiti kay Casey. At ang ganda niya. Salamat ho, nahiyang wika ng dalaga. Magaan lang trabaho ni Casey sa condo unit ni Travis. Magkatulong lang silang naglilinis doon ni Aling Minyang. Pinaturuan din siya ng binata na magluto ng paborito nitong ulam. Ibinili naman siya nito ng computer at matyagang tinuturuan sa gabi. Okay madali ka naman palang matuto. Tingin ko kahit high school graduate ka lang, ay pwede na kitang ilagay sa opisina ko kapag sanay na sanay ka na. Kuminto ni Travis pagkaraan ng may 1 linggo nilang pagtuturuan. Salamat, talagang gusto kong matuto. Kung pwede nga lang ay mag-aral ako uli. Okay na yan, hayaan mo, baka matulungan din kitang mag-enroll sa mga darating na araw. Naku, salamat talaga. Basta para sa iyo ibibigay ko ang lahat. Ha? Bahagyang natigilan ang dalaga at napatingin sa mukha nito. Ngumiti ang binata. Ganoon ako tumulong, Casey. Gusto ko ay lubos-lubos. Salamat. Bahagya siyang napayuko na minsan pang naalala ang nobyong nakakulong. Bakit? Wala. Siya nga pala. Pwede ba akong umalis bukas? Saan ka pupunta? Dadalawin ko si Aling Munang pagkakailan niya. Di ihatid na kita. Hindi ako na lang. Sigurado ka? Oo. Masyado na akong nakakaabala sa iyo. Napabuntong hininga si Travis. Sige. Pagko ay dinungkot nito ang wallet sa bulsa. Wala kang pera, hindi ba? Here, pamasahe mo. 3 lilibuhing papel ang inaabot nito sa kanya. Okay lang yan, ibili mo ng pasalubong si Aling Munang. Gustong magalak ni Casey. May pambibili na siya ng mga pagkain at iba pang gamit para kay Alex. Pero hindi niya magawa. Pakiwari niya ay niluloko niya si Travis sa kanyang gagawin dahil wala siyang balak na sabihin dito ang tungkol sa nobyo. Salamat, pero kailangan talaga niya ang perang iyon. Walang sigla ang ngiting kumawala sa mga labi ng binata. You're welcome, matulog ka na. Oo, akmang tatayo na ang dalaga. Casey, pumigil sa braso niya ang kamay nito. Ha? Masaya ka ba sa piling ko? Anong ibig mong sabihin? Marahang tumayo ang binata at inalalayan siyang tumayo. I want you to be happy. Gusto kong malaman kung napapasaya kita habang narito ka. Oo naman. Pero iba ang sinasabi ng mga mata mo. Malungkot ang kislap, parang laging iiyak. May problema ka ba? Naging matiim ang titig nito sa kanya. Wala. I don't believe you. Tell me, ano yun? Wala nga. Napabuntong hininga na lang ang binata. Sige, hindi na kita pipilitin. Isa na lang ang ihilingin ko sa iyo.
Ano iyon? Kung sakaling may matuklasan ka tungkol sa akin, sana naman huwag kang magalit. Sana mauna mong unawain kung bakit ko yun ginawa. Ano ba yun? Wala. Travis? Shh. Humarang ang isang daliri nito sa mga labi niya. Matapos matanaw na sumakay nasa pampasaherong jeep si Casey, ay bumaba na sa kanyang kotse si Travis. Diretso siya sa kulungan at kinausap ang bantay kahit tapos na ang oras ng dalaw. Eugenio, may dalaw ka uli. Ha? Gulat na napalingon si Alex sa kanila. Kumusta ka na, Alex? Sir? Bahagya namang napaatras si Alex nang makilala ang dalaw nito. Oh, bakit ka natatakot? Akala ko'y matapang ka kaya pinangasan mong nakawin ang pera ng kumpanya. Sarkastikong tanong ni Travis. Sir, kasi ho ay... Maupo ka. Oo, sir. Mabuti at nadalaw ninyo ako. Gusto ko talaga kayong makausap para... Wala na akong tatanggiping paliwanag mula sa iyo, Alex. Ang gusto ko lang malaman at gusto ko ring linawin sa iyo. Talaga bang si Elaine ang nag-utos sa iyo na nakawan ako? Oho. Bakit mo siya sinunod? Kasi ay mahal na mahal ko siya. Magsasama na raw kami kapag nagawa ko na iyon. Hindi ba may nobya ka na nasa probinsya ninyo? Ho? Huwag kang magtaka na alam ko yon. Pinaimbestigahan na kita. Sagutin mong tanong ko, hindi ba may nobya ka? Maganda siya, hindi ba? Oho, pero nang lumuwas ako sa lungsod, na-realize kong hindi ko siya ganoon kamahal. Kaya lang kami nagkalapit noon ay dahil siya ang lagi kong kasama. Saka siya ang pinakamaganda sa lugar namin. Isa pa, mahal niya ako at napakabait niya. Akala ko'y pag-ibig ang dahilan kaya ko siya niligawan. Kailan mo nalaman na hindi mo na siya mahal? Nang makilala ko si Elaine, nang minsang tulungan ko siya sa snatcher. Ang ganda kasi niya, ang sexy pa at ang bango. Ang bait din niya sa akin kaya narahuyo ako. Hanggang matuklasan ko na lang isang araw na baliw na ako sa kanya. Kaya nang hilingin niya na ipapasok akong driver sa kumpanya ninyo, ay pumayag ako. Ang usapan namin ay mamamanmanan ko ang takbo ng kumpanya ninyo at kukuha kami ng pagkakataon para nakawan ang kumpanya sa kahit na anong paraan. Pero kahit na namamasukan ako sa inyo, sa kanya pa rin ako umuwi. Natutulog kami sa isang kama, magkayakap. Naningkit sa puot ang mga mata ni Travis. Pero alam mong nobya ko siya, hindi ba? Oho, pero wala akong karapatang magselos dahil tinatakot niya akong iiwanan kapag nagsabi ako sa inyo. Pero ang totoo, sa tuwing makikita ko kayong magkasama, gusto ko kayong patayin. Nakuyom na lamang ni Travis ang kamao. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ngayon ay sinasabi mo na sa akin ang lahat? Dahil iniwanan niya ako, nagpiyansa siya pero hindi ako isinama. At ilang beses na akong pinagtatangkaang iligpit sa seldang ito. At may hinala ako kung sino ang nag-utos. Sino? Siya mismo. Gusto niya akong patahimikin para mawala na ang saksi laban sa kanya. Napabuntong hininga si Travis. Ayaw man niyang paniwalaan ang pinagsasabi ni Alex, wala naman siyang makitang dahilan para magsinungaling ito. Yung nobya mo, narito na siya, hindi ba? Oho, dumalaw na siya sa akin. Humingi ako ng tulong sa kanya at sabi niya ay gagawa siya ng paraan. Pero iwan ko lang kung may magagawa siya. Tatanga-tanga naman yun. Gustong sapakin ni Travis ang kaharap dahil sa salitang inukol nito sa babae na nasa kandiling niya ngayon. Paano kung matulungan ka niya? Babalikan mo ba siya? Saglit na natigilan ang lalaki. Depende.
Kung matutulungan din niya ako na naiangat ang sarili ko, bakit hindi? Isa pa, mabait naman talaga siya. Pero iwan ko rin. Maisip ko lang na lalaki ang magiging anak namin nalalaki ang anak namin sa kahirapan. Parang gusto ko na naman siyang takasan. Napangiti ng sarkastiko si Travis. Iba ka rin, Alex. Nasa gipit ka na ng kalagayan. Nagagawa mo pang hamakin ng babaeng pwedeng makatulong sa iyo. Ang babaeng hindi ka matatalikuran. At nagagawa mo pang mangarap, ha. Para bang makakalaya ka pa. Habang buhay ako, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Ang mga taong walang kwenta na kagaya mo ay walang karapatan mangarap. Mabubulok ka na sa kulungang ito. Sir, para na ninyong awa, patawarin na ninyo ako. Isang bagay lang ang pwedeng mangyari para ka makalabas dyan. Ano ho yun? Ang nobya mo. Papuntahin mo sa akin kapag dinalaw ka niya. Sir, kursunada ninyo siya. Kumislap ang mga mata ni Alex. Ha! Napailing ang binata. Napakasama mo. Nagawa mo pang isipin niya na tila ba nakakita ka ng liwanag. Bakit ba kasi pinapupunta ninyo si Kakay sa inyo? Gusto kong malaman kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa iyo. Ho? Gusto kong siya mismo ang makatuklas kung anong klaseng lalaki ka sa buhay niya. Anong ibig ninyong sabihin? Palalayain kita kapalit niya. Total, baliwala naman pala siya sa iyo. Akin na lang siya. Di talagang kursunada niyo nga siya. Anong pakialam mo? Pero itong tandaan mo, ha? Hindi mo babanggitin sa kanya ang pag-uusap na ito. Dahil kapag ginawa mo yon, hindi ko patutulan ang pakiusap niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, sir, oo. Gagawin ko ang lahat para makalaya lang. Good. Siya nga pala, pwede ka nang matulog ng mahimbing. Kung may mga taong binabayaran si Elaine para ipayari ka rito sa loob, may babayaran din ako para bantayan ka 24 oras para sa proteksyon mo. Talaga ho? Ang usapan natin, kapag nakalaya ka na, hindi mo na babalikan si Casey. Maliwanag? Maliwanag ho. Yun lang at ang kuyong kamaong tumalikod na ang binata. I'm sorry, Casey. Wala naman akong balak na makuha ka sa ganoong paraan. Gusto ko lang subukan ang lalaking minahal mo. Iyon ang totoong nasa kalooban ni Travis.